permanente na ba ang sintomas ng sciatica? Habang buhay na ba ito? Or kailangan mo ba ng operasyon sa iyong likod? If eto ang tinatanong mo sa iyong sarili gabi-gabi dahil sa pananakit ng iyong likod at pamamanhid at pangingimay sa iyong binti at paa, para sa iyo ang videong ito. Sa videong ito, ituturo ko din sa iyo ang self-check, good and bad signs of sciatica symptoms to help you determine kung saan ka na nga ba sa recovery journey mo. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang information na matutunan mo today, it entails ang kakayahan mong tumayo at maglakad na walang iniindang pananakit at pamamanhid. Kung ikaw ay na-diagnose ng sciatica sa X-ray at sa MRI result mo, or if ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong likod at pamamanhid sa iyong binti at paa, marahil iniisip mo habang buhay mo na bang dadanasin ang mga sintomas na ito. Now, here is the thing. If pag-uusapan natin ang sciatica, irritation po ito sa sciatic nerve, kadalasan dahil sa osteoarthritis sa spine or dahil sa problema sa iyong disc. And once you receive this diagnosis, hindi po ito nangangahulugan na automatic permanent na ang sintomas na iyong nararamdaman. At hindi din ito nangangahulugan na automatic kailangan ka na ng operasyon sa iyong likod. Now, here is what's really happening. Bagamat mahihirapan tayo na ma-reverse or maibalik sa dati ang nangyari sa iyong spine or sa iyong disc, what we can assure you is with the proper treatment po or sa tamang gamutan, makakatulong kami para ma-reduce ang sintomas na iyong nararamdaman. At the same time, mapipigilan natin ang paglala ng iyong kondisyon. That way po, you don't have to go through sa operasyon sa iyong likod. Now, here is the twist. Dahil kailangan mo talaga itong agapan and you need to be proactive about it. Kailangan mo ng proper na tools para makatulong sa iyo to get rid of sciatica symptoms. Ang dami-dami nating video sa channel na magtuturo sa inyo kung ano ang tamang exercise na angkop based on your X-ray and MRI result, ang tamang pagkain that can support nerve repair at the same time ang mga activities na kailangan mong iwasan. This way, hindi po matrigger ang iyong sintomas at hindi lalala ang iyong kondisyon. Libre lamang ito, so feel free to browse our channel dahil ikaw din ang makaka-benefit niyan. Now, here is a self-check. Gusto kong tanungin mo ang iyong sarili ngayon din and try to evaluate kung saan ka na. These are the good signs of sciatica symptoms. Nakakalakad ka na ba ng mas malayo na wala kang iniindang pananakit at pamamanhid? Nakakatayo ka na ba ng mas matagal? Nababawasan na ba ang pamamanhid at tusok-tusok sa iyong binti at paa? Nakakatulog ka na ba ng mas mahimbing sa gabi? Isang napakahalagang factor na kailangan mong i-check. Ang pamamanhid ba or ang pananakit going upwards in direction? Ibig sabihin, if noon nakakaranas ka ng pamamanhid at tusok-tusok pati sa iyong binti at paa, try to evaluate. Ngayon ba nawala na ang pamamanhid sa paa, sa binti mo na lang ba ito nararamdaman? Or if before nakakaranas ka ng pananakit sa iyong likod at pamamanhid sa binti, ngayon ba nawawala na ang pamamanhid sa iyong binti at more na lang sa back pain ang iyong nararamdaman? Alam mo ba ang upward movement ng pananakit at pamamanhid? This is actually a good sign that you are recovering. Ang tawag po natin dito, centralization of pain. Ang ibig sabihin, tama ang ginagawa mong exercises, tama ang ginagawa mo sa bahay to support nerve repair at para mawala ang mga sintomas ng sciatica. On the contrary, please check po. Mas konti na ba ang distance na pwede mong ilakad dahil po sa sakit ng iyong likod at pamamanhid sa iyong binti at paa? Mas nahihirapan ka na bang tumayo? Mas hindi ka na ba nakakatulog sa gabi? At may bago ka bang napansin na panghihina sa iyong binti at paa?
Mas nag-worsen ba ang pananakit in a scale of 1 to 10? 1 being minimal, 5 moderate, at 10 severe. Saan na po ang pain scale mo? And most important factor po, please try to check. Noon ba napansin mo ang pamamanhid, nakafocus lang more sa iyong binti, pero ngayon nakakaranas ka na din ng tusok-tusok sa iyong paa? That is actually not a good sign, and ibig sabihin po may ginagawa ka mali or hindi angkop ang treatment na ginagawa mo para sa iyong sciatica. Ang tawag po natin dito is peripheralization of symptoms, kung saan mas lumalayo ang pananakit at pamamanhid na yung nararamdaman. It is farther from your spine. This is not a good sign po, and if you are feeling this, I would suggest that you consult with your doctor. Sabihin mo ang sintomas na yung nararamdaman. Now, in the comment section, gusto kong i-type mo, good or bad signs ba ang iyong nararamdaman? Babasahin ko ang comments nyo. That way po, mas makakatulong at mas makakagabay ako sa iyo. Bibigyan kita ng advice. Ito, very important. If ikaw ay nakakaranas ng sciatica pero suddenly nakakaranas ka na hindi mo maramdaman at hindi mo makontrol ang iyong pag-ihi at pagdumi, please don't take long po, pumunta na agad sa emergency room. That is a medical emergency. In those cases, ang tawag na natin dyan is cauda equina syndrome. In those cases po, affected na ang dulo ng ating spinal nerve roots, and in those cases, if hindi aagapan agad, that's the time na maging permanent na ang disability na pwedeng maranasan. Naiintindihan ko ang iyong pakiramdam, ang feeling na parang may limitasyon na ang iyong katawan, ang feeling of fear, parang takot ka baka lalala ang iyong sintomas. Let me tell you upfront po, hindi po permanent ang sciatica symptoms. Ang daming pasyente na makarecover at the same time po pwede nating ma-manage ang iyong sintomas na hindi ka nangangailangan ng operasyon sa iyong likod. Ang mahalaga, kailangan mo lang po itong agapan agad at kailangan mong alamin kung ano nga ba ang tamang gamutan para sa iyo. May angkop tayo na exercises to guide you with that kung hindi mo pa alam kung ano ang dapat mong gawin. This is based on your X-ray and your MRI result. May mga pagkain din dito na makakatulong sa iyo. A sciatica diagnosis po is not a life sentence. Kaya po itong gamutin conservatively and you can still live an active life. If this video gives you clarity, please don't forget to please click the like button below as your way of supporting this channel. Yan po ang mga good and bad signs sa sciatica symptoms para malaman mo and for you to be more proactive about your health. Maraming salamat po sa panunood. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment fine in the comment section below dahil I would really love to know from you. If may katanungan ka about sciatica, allow me to help you. Comment mo lang down below dahil I will really try my best to get back on you. That way po makakatulong ako sa inyo. Check mo lang ang mga videos sa channel natin. Ang dami-dami nating videos na makakatulong talaga sa iyo. And I think those information, hindi mo yan makikita basta-basta. That is my gift for you po dahil health is our best wealth. I will see you po on our next video. May feedback dito, this stuff works. I strained my right shoulder tapos hindi daw siya nakatulog na mahimbing. Sinubukan niya ang B-Freeze tapos ang sarap at himbing daw ng tulog niya, and the following morning, the pain decreased by as much as 98%. Amazing daw. Maraming salamat po sa mga feedback nyo. Actually, what I'm presenting to you is a good option that you need to try. B-Freeze Cooling Gel po. Gawa po ito sa natural ingredients na makakatulong for pain relief at the same time, ang kagandahan nito, wala itong side effects sa ating kidney
kidney at liver, especially sa ating mga seniors. At basahin mo ang mga reviews. Ang daming reviews na nagsasabi na ang sarap at ang himbing daw ng tulog niya. Kaya naman, if ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong kalamnan at kasukasuan, even neuropathic pain, such as cervical radiculopathy, dulot ng osteoarthritis dito sa leeg, at the same time sciatica caused by osteoarthritis sa spine and disc herniation, this one is a good option that you need to try. One box is only 389 pesos. Isang buwan mo na ito usually magagamit. Ilalagay ko ang link down below dahil may discount at free shipping vouchers tayo dyan. I-check mo lang. This is a natural option po for pain relief without the side effects, plus it can help you sleep better. God bless you po.